Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamahan ng anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Katiwa-tiwala ba ako? Sa ating buhay, maaaring hindi ubasan ang ipinagkakatiwala ng Diyos, kundi ang mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga nakakasalamuha natin, ang mga dukha at mga nangangailangan ng tulong. Kasama din dito ang mga material na bagay at mga kakayahan nating angkin. Nariyan na rin ang pagkakatiwala sa atin ng panahon upang gugulin ang ating iisang buhay. Makikita natin dito ang pag-ibig na ipinapakita sa pagtitiwala. Sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Tila ganito rin ang ating ginagawa kung madali tayong manghusga ng gawain ng iba. May ipinagkaiba ba tayo sa mga katiwalang walang pakundangan kung magbalak tayo ng masama sa kapwa o kung manira tayo ng iba? Mas mabuti ba tayo sa mga katiwalang ito sa tuwing magsasayang tayo ng panahon sa mga bagay na sana ay iginugugol sa paglingap sa kapwa? Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya nang mapasa atin ang kanyang mamanahin.
Masasalamin sa mga salitang ito ang kasamaan ng inggit. Hindi lingid sa lahat na ang mga ganitong pagkabulag sa pagkagahaman sa salapi o sa lupa ay karaniwang nagbubunsod sa away na minsan ay nauuwi sa pagdanak ng dugo. Isang panawagan ang panghuling bahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito. Paalala ito na maaaring humantong ang lahat sa kapahamakan dahil sa kapabayaan. Kung paanong ayaw makinig at sumunod ng mga katiwala sa kanilang Panginoon, gayon din naman umaayaw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag magpabaya, huwag sana nating sayangin ang pagkakataon at huwag sanang ipagpaliban ang pagtugon sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa.